Hey, what's up mga kapatid? Eto na naman tayo at muling gagawa ng reaction, video, and commentary sa mga balita mga kapatid na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Partikular mga kapatid, no? Dito sa West Philippine Sea. So ito, basahin natin ang title. Matindi to. Biglang anunsyo ng Pangulo. PH Navy o Philippine Navy may plano na sa West Philippine Sea. Uy, China, tagilid, umatras na mga tol. Yan ang ating panonoorin. Bibigyan natin ng commentary. Pero bago yan, syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe kay News PH. Yan, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video and commentary na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. National Task Force West Philippine Sea, meron na daw kong plano. Pero again, ito, biniti nila kung ano yung plano kasi national security concern yan. Nagkaroon sila ng, tulad sa akong Senado, nagkaroon ng executive session. Dahil sabi po ng Coast Guard, nung tanongin ni Congressman Tulfo kung ano mga plano, sabi niya meron. Pero Mr. Chairman, hindi pwedeng sabihin dito. Executive session, pwede namin sabihin sa inyo kung ano aming plano. Off the record lahat yun. So meron ng plano, pero hindi pwedeng sabihin. Kasi yung tinatawag ni Secretary Teodoro na operational matter. Ang sinabing operational matter, mga sensitibong mga plano ay hindi pwedeng i-reveal o isupubliko. So, yun po yung pagkumpirma ng Coast Guard. Sagrado ang kanilang plano in case na meron uling gawin ang mga barko ng China sa West Philippine Sea sa resupply. Kasi ang issue dyan, continuous ang resupply ng pagkain, medicine at tubig dun po sa barkong BRP Sierra Madre na lagi. So yun ang inaabangan natin mga tol, yung konkretong plano. Kasi alam ko matagal nang may plano yan, syempre. So iba't iba na yung mga sinubukan nating taktika, iba't iba na yung mga sinubukan nating paraan para hanggat maaari mabawasan yung tensyon. Pero maisagawa pa rin natin ng maayos, ng matagumpay, yung resupply mission. Kasi dito lang naman talaga madalas, no? Nagkakaroon ng habulan. Though meron din naman dun sa Scarborough pero mas matindi rito mga tol, no? Kasi every time na nagsasagawa tayo ng resupply mission, kada buwan, ilang beses ba sa isang buwan yan? Dalawa, mga ganyan, tatlo, 'di ba? Hindi pwedeng hindi tayo makaranas ng harassment o pambubuli, no? Ibang-iba doon sa sinasabi at ipinagmamalaki ng isang senator mga tol na 6 years. Nagawa na nga daw niyang maglayag dyan wala naman daw ang nangyari sa kanya Kaya nga ang laging sigaw ng taong bayan, ngayon ka sumakay sa bangka, Mr. Senator, 'di ba? Kasi ngayon mga tol, hindi na to panahon ni P. Dutz, 'di ba? Hindi na siya panahon ni Duterte. Hindi na natin sila bate, 'di ba? Hindi katulad dati, mga tol. Kung may nangyayari man, walang nababalita, so walang tinatawag ang China na political drama kasi wala tayong nababalitaan kahit na nambubulas sila dyan. Pero ngayon mga tol, may boses na yung PCG, may boses na yung AFP. Yung mga video nila hindi lang nabubulok sa cellphone nila na ilalabas no sa buong mundo mga tol. At nakikita rin yan ng ating mga mamamayan mga tol. Kaya nga mas maganda diyan pasakayin yung yung isang senator mga tol o kung sino man yung mga senator na pilit na nagtatanggol sa China mga tol. Pero ito, balik tayo doon sa plano, no? Sana yung plano mga kapatid ay maging concrete na talaga, yung tipong matibay, matikas, no, matigas. Hindi tayo basta-basta papaapi. Hindi tayo basta-basta na lang yung binobomba ng water cannon kasi naalala na nitong na November 10, 'di ba? Binomba tayo ng water cannon ulit tapos hinabol ng mga speedboat nila mga tol. Ang nakakapikon kasi doon sa loob mismo ng teritoryo natin mga tol, wala tayong balls, 'di ba? Talagang iwas lang tayo ng iwas. No, kabaliktaran doon sa ibang mga bansa na kapag pinapasok yung teritoryo nila kahit na may claim din ng China doon sa kanila, talagang to defend sila, no? Banggaan akong banggaan, habulin nila kung habulin. Tayo kabaliktaran mga tol, 'di ba? So tuloy natin 'to. Kinakaras ng China. So nakaplano, kung anong plano hindi natin alam yan. Abangan natin. Hindi natutulog ang Coast Guard at military tungkol dyan. Salamat sa National Task Force West Philippine Sea.
tuloy-tuloy sila doon ng pagtatrabaho. Yes, salamat sa inyo. Yan ang papuntang issue eh. Yung away sa Kongreso at Senado, confidential fund para gamitin ang ating militar, intelligence community at Coast Guard. So dahil dyan, meron naman pala silang marami ng plano kung anong gagawin kasi marami nagsasabi, yung Coast Guard wala namang ginagawa. Ilang beses na tayo hinaras ng China, wala tayong ginagawa. Ulit-ulit na lang ang harassment at pambubomba sa ating ganun-ganun, may banggaan na wala pang ginagawa. Sabi ng Coast Guard ngayon, enough is enough. Huwag niyo kaming ganyanin. Meron kaming gagawin. Pero hindi namin pwedeng sabihin. Totoo. Hindi rin naman kasi masisisi rin ng Coast Guard yung sinasabi ng pasensya na sa PCG, no, Philippine Coast Guard. Hindi nyo rin naman kasi masisisi ang taong bayan kung nagsasalita sila na ganyan sa inyo. Kasi Coast Guard kung i-compare natin sa Coast Guard ng ibang bansa, di ba? Hindi sila papayag na ginaganyan sila ng mga dayuhan, di ba? Sa Japan Coast Guard, sa Taiwan Coast Guard, sa iba pang Coast Guard, mga tol, di ba? Hindi sila papayag na papasukin sila, hahabulin sila yung itataboy sa sarili nilang lupain o sa sarili nilang teritoryo. Hindi lupain kasi karagatan 'to di ba? Sa sarili nilang teritoryo, hindi sila papayag. Dito, mga tol, saludo tayo sa mga Coast Guard. Talagang tinataya nila yung sarili nila para sa kapakanan ng bansa. Pero ang gusto kong makita kasi ng taong bayan is kung ano yung nakikita rin natin na ginagawa talaga ng Coast Guard. Like for example, wag na tayo lumayo, yung ginagawa ng China Coast Guard, di ba? Ganon din sana yung gawin ng ating Coast Guard. Na hindi naman siguro yan mauuwi, no, sa gera, mga tol. Yun din kasi ang kinakatakot ng iba, no, masyado silang nag-analyze kaya napaparalyze, parang ganon. Well, may mga magsasabi yun, tapang nyo naman, di kayo ang pumunta doon, kayo ang umano niyan. Hindi naman sa nagtatapang, mga tol, no, kasi hindi naman natin trabaho yan trabaho nila yan Pero kung yung ibang Coast Guard nagagawa nila yung ganon, yun lang naman yung sinasuggest o yung inahanap ng taong bayan. Yung ibang Coast Guard ng ibang bansa, nagagawa nila yung ganong aksyon, bakit hindi natin nakikita sa Coast Guard natin? Parang ganon lang, mga tol. Pero nating against tayo sa Philippine Coast Guard. Saludo tayo sa mga yan. No, tuloy natin. Yun. May gagawin ng militar at ang Coast Guard, pero hindi pwede sabihin, abangan na lang natin. At huwag sana umabot sa ganon. Kasi ibang level yan. Pero hindi totoo na wala silang ginagawa. Marami silang ginagawa. Mahaba lang ang busy ng gobyerno. Tama. Mahaba lang ang kontrol ng gobyerno. Dahil ang lahat ng galaw ng militar at Coast Guard at ng buong gobyerno manggagaling sa Office of the President. So mahaba ang pagkukontrol, pagtitiis, pag-unawa ng Office of the President sa isyong yan, kaya hindi pa sila gumagalaw. Ayun, siguro nasanay din kasi yung Coast Guard natin dati, di ba? Kasi doon din naman ang gagaling ang lakas ng loob ng ating mga mandirigma di ba? Kung paano sila susuportahan ng pinakapinuno, di ba? Kung ang nakaraang taon, mga tol, ay may nabibidyohan din sila sa cellphone nila, may mga nakukunan din silang pangbubulas, pangaharas ng China, kaso kinikim-kim na lang nila, hindi nila mailabas, hindi nila maipasa sa media, hindi maipalabas sa buong mundo. So, nakakababa rin naman ng moral yon, mga tol, kapag wala ka nakikitang suporta, di ba? So siguro 6 na taon, mga tol, nakita nilang gano'n. Siguro lang naman kasi wala naman talaga tayo nabalitaan So parang gano'n, nag-aano sila, no? Nagdadalawang isip sila kung anong gagawin nila, mga tol. Pero eto, unti-unti, siguro bumabalik na ulit ang nila, ang lakas ng loob nila, tiwala sa gobyerno na susuportahan sila, which is yun naman din ang nakikita natin sa ngayon. Kaya nga umabot na, no, sa mga mamamayang Pilipino kung ano yung talagang nangyayari dito sa West Philippine Sea. Umabot na yan sa pinag-uusapan na yan ng mga vlogger, di ba? So eto na, no, unti-unti na tumataas na ulit yung moral at lumalakas na ulit yung loob ng ating mga Coast Guard. Di ba katulad sa ibang bansa, no, talaga malalakas loob ng Coast Guard kasi ano man ang gawin nila, sinusuportahan sila ng pamahalaan nila. To the point na balikta rin na yung kwento, di ba? Ganun sila sinusuportahan, no? Tuloy natin. Pero sa oras na mag-utos ang Pangulo, gagalaw sila anytime dahil planado na sila. Hindi war, hindi gera. Not war in a policy. Pero ang pagdidepensa, yan po ay continuous na gagawin nila. Ayun. Banggain yung ating resupply ng mga barko, 2 barko yan, Coast Guard, saka yung
magsusupply doon sa ating BRP Sierra Madre doon sa Ayungin nung nakaraang linggo. Nagkaroon ng emergency command. Pinatawag ng Pangulong mataas na opisyalis ng militar at Department of National Defense at National Security. Dahil nga sa pinangbanggaan, sa pagbangga. Tapos isa doon na naging desisyon, inutusan ng Pangulo itong si Ambassador Jaime Flor Cruz na sabihin sa Chinese government yung nangyari na kinukundina ng Pilipinas at hindi maganda yung ginawa sa pagbangga. So ina, umuwi na rito si Ambassador Flor Cruz at ina nga ang report niya. Ang sinabi niya yung bili ng Pangulong Marcos at ang sinasabi raw ng China, yun ang sinasabi niya, na huwag daw painitin ang sitwasyon, pababain ng tension. Yun ang sinasabi. Okay? Pero lately, parang ang layo naman po nung sinabi ng China sa kaganapan o sa nangyayari. Kasi 2 days ago, sinabi na naman ng Chinese government na tayo ay trespassing sa West Philippine Sea. Hindi natin matanggap at hindi matanggap ng ating mga otoridad, especially ng ating Pangulo, ng ating military, National Security Council. Kaya nagsalita na si Secretary Anyo, National Security Advisor ng Pangulo, na mali, hindi tayo nag-trespassing, hindi tayo lumampas sa ating teritoryo. Doon lang tayo sa West Philippine Sea na pag-aari ng Pilipinas. Kung ang sinasabi ng China, yung pananatili natin sa West Philippine Sea ay trespassing tayo, iba yun. Paano bababa ang tension? Paano magkakaroon ng katahimikan pong ganon? Yung sinasabi ng China, ibaba ang tension, pero napatuloy naman nila, pinaninindigan kanila yung nasasakupan natin. Paano magkakasundo? So, sakit ng ulo talaga ng gobyerno ito, lalo na itong ambassador natin sa China, na pag siya doon naniwala sa sinasabi ng China, iba ang ginagawa sa aktual na operation sa West Philippine Sea. Ang sinasabi nila, ibaba, para bang huwag maging agresibo ang ating bansa at pabayaan kanila yung West Philippine Sea. Ganun ba? Hindi pwede yun. Agresibo ang Pilipinas at Philippine Authority para bigyan ng proteksyon ang mangingisdang Pilipino at ang ating teritoryo ay paglaban under exclusive economic zone. So medyo malayo, magkalayo ang mga pananaw at paano magkakaroon ng kapayapaan pagka ganon. At ang maganda rito, ang policy ni Pangulong Marcos at ng ating pamahalaan, suportahan natin mga Pilipino, no to war. Yan, katahimikan. Paninindigan lang yung teritoryo. Pero hindi pwedeng naninindigan tayo tapos tayo pinapalabas na squatter, pinapalabas na tayo trespassing. Hindi tama yan. Pag yan ang paninindigan ng China, kailanman hindi magkakasundo. Kasi hindi pwedeng maging trespassing ang Pilipinas dun sa exclusive economic zone ng bansa. Ang trespassing o lumalampas sa exclusive economic zone ng ating bansa ay ang China. Dahil nandyan yung kanilang mga, di ba, Malaysian vessel, mga mangisda, at nandyan yung kanilang coast guard. So hanggat baliktad ang nangyayari sa kanilang ginagawa, malabo naman ang sitwasyong ganyan. So dapat lang ipagpatuloy ng Philippine government at ng mga Pilipinong may malasakit, may pagmamahal sa ating teritoryo na ilaban talaga ito sa tamang proseso. Tamang proseso. Makikipag-usap, makiusap at talaga diplomasyang approach. Yun ang kailangan. Dahil nga ang ating slogan no to war, mga tol. Ingat na ingat talaga tayo sa ating bawat kilos at galaw, 'di ba? To the point na nandirito na tayo mismo sa ating sariling teritoryo, hindi pa natin kayang maging agresibo. Agresibo lang tayo sa dada, agresibo lang tayo sa puna, sa pagpapasa ng mga complaint at pagpapasa ng mga diplomatic protest, doon tayo aggressive, mga tol. Pero yung aggressive sa galaw, sa kilos, na katulad ng ginagawa nitong bansang to na mananakop. Biruin mo sila na nga yung tumatawid, sila na nga yung umabot na sa hindi nila teritoryo, pero sila pa rin yung agresibong magpalayas ng mga barkong pinaniniwalaan nilang pumapasok sa kanilang soberanya. Kahit na wala namang basehan, kahit na wala naman silang pinangahawakan, kundi yung sarili nilang paniniwala, mga tol. Tayo, tingnan nyo nandirito na tayo sa loob ng West Philippine Sea. Teritoryo na natin yon. Dapat nga,
mas lalo tayong agresibo kasi nandirito tayo sa teritoryo natin, di ba? So nandiyan na tayo sa West Philippine Sea. Pasok yan sa 200 nautical miles na pinag-uusapan sa UNCLOS, 'di ba? At sa international law, meron tayong backup dahil tayo ay nagwagi, 'di ba? Sa Court of Arbitral, no? So meron na talaga tayong pinanghahawakan, meron na nga tayong backup Pero dahil nga ang slogan natin ay no to war, napaparalyze yung galaw natin mga tol, no? Hindi tayo makapalag masyado, no? Puro tayo well, di ko naman sinasabing mali yung ginagawa ng gobyerno natin. Tama yan kasi hindi natin talaga afford, di ba? Hindi natin afford pumasok sa ganong klaseng gulo. Dahil nga sobrang mahihirapan ng ating ekonomiyang makabangon kung sakasakali. Bukod dun sa ekonomiya mga tol is yung mga buhay na magbubuwis na yun ang hindi na kaya pang ibalik Kasi ekonomiya, over time, maibabalik ulit yan Mga mawawalang pera, maibabalik yan Mga building na masisira, maitatayo ulit yan Pero yung mga magbubuwis ng buhay, yun ang hindi na maibabalik Maraming mga anak mawawalan ng magulang, maraming mga magulang ang mawawalan ng anak. Alam niyo yung ibig ko sabihin sa ganung mga bagay. So no talaga tayo sa ganun. Pero ang kailangan nating gawin talaga is ipakita natin sa kanila na tayo ay dumidepensa talaga at hindi magpapaapi. Well, ganun naman talaga ang ginagawa natin pero hindi natin makukuha wala sa atin ang sagot Wala sa atin yung tawag dito solusyon. Nasa sa kanila din mismo. Nandito doon sa mamang ano na yun, Xi Jinping Nasa kanila talaga ang solusyon diyan. Kapag binitawan nila yan, which is parang malabo naman mangyari, siguro magkakaroon ng kapayapaan. Pero ang hirap paniwalaan kasi talaga ng mga sinasabi nila. Napakahirap magtiwala sa kanila dahil iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila mga tol. Ewan ko ba kung anong klaseng mga tao to mga to. Hindi business noong ko pa sinabi. Hindi business ng Pilipinas, hindi lang sa kasalukuyang gobyerno ang makipag-away. Di ba? Yan, hindi natin business talaga yan mga tol. So hindi yun ang hindi yun ang solusyon para sa atin. Though marami nagsasabi parang gera na lang talaga solusyon pero ayaw natin kasi talaga yun 'di ba? Ayaw natin yun. Sana magkaroon ng mas maayos na paraan pa, no? Sa ngayon, tanging magagawa na lang natin is humingi ng tulong sa may kapal sa ibang mga bansa na malalakas din na kayang makipagsabayan sa kanila at sa international law sana meron silang magawa sana may maikilos sila. Yung UNCLOS na yan, wala tayong bilib sa kanila. Walang kabilib-bilib. Paano ba naman mayroon kang isasagawang batas pero di mo naman kayang ipatupad, di ba? So walang kwenta mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa baba mga kapatid, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.